Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa inshallah al-qiyamatul kubra, tinatalakay natin yung mga dalil ng pag-iral ng kabilang buhay. At kabilang nga sa mga dalil dito, ito na. Ittifaqu jami'il anbiya' alal ikbari bil mi'ad. Ang pagkakaisa ng lahat ng mga propeta sa pagpapabatid tungkol sa pagkabuhay muli. So pangunahin nakaturuan ng mga propeta ang tungkol sa kabilang buhay. Pangunahin. Ibig sabihin ganito ito ka-importante. At yun nga, totoo talaga ito kasi lahat sila itong pinangangaral ang tungkol sa kabilang buhay. Lahat sila ay nangaral tungkol dito. Kaya nga napakagandang ipangdakwa yung Arkanul Iman. Hindi yung Mateo, Lucas o ano pa man. Napakaganda. Kasi lahat naman yung pinaniniwalaan ng mga Kristiyano lalo na. Baluktot nga lang. Pero pag may tama yun, inshallah, magiging daan yun na magagabayan sila. So, dito sinabi, al-imanu bil qiyamati wal jannati wan nari min usulil imanil lati yashtarikul anbiya'u jami'an. Ang pananampalataya sa araw ng paghuhukom, gayon din sa paraiso at impyerno, ay kabilang sa mga saligan ng pananampalataya na nagkakatulad dito ang mga propeta lahat-lahat. Wa atba'uhum as-sadiquna fi ma'rifatiha wal imadi biha. At gayon din yung kanilang mga tagusunod na matutuwid at makatotohanan sa pagkilala nila rito at pananampalataya nila rito. Pinatototohanan nila na mayroong kabilang buhay. Wal Qur'anu wa huwa kitabullahil mahfud alladhi lam yugayyar wa lam yubaddal dalalatun qati'atun ala annal anbiya'a jami'a arrafu umamahum bil qiyamati. At ang Quran na siyang aklat ni Allah na kanyang pinangalagaan na hindi na bago at hindi na palitan, ito mismo ay dalil na matibay na ang mga propeta lahat-lahat ay nagturo sa kanilang mga umma tungkol sa araw ng paghuhukom, tungkol sa kabilang buhay. Wabasyaruhum bil jannah, at kabilang dito, nagbigay sila ng magandang balita tungkol sa paraiso. Wandaruhum bin nar, at nagbabala sila laban sa impyerno. Wayadullu ala dalika umurun, at ang bagay na ito ay pinatutunayan pa ng ilang mga usapin. Una, akbar al-Quran an jami'il ashkiya al-kuffar ahlun nari annahum yukirruna bi anna rusulahum andarathum bil yawmil akhir o bil yawmil akhir. Andarathum bil yawmil akhir. Pinabatid sa Quran na lahat ng mga ashkiya, yung mga talunan ng mga kuffar, na kapag nandoon na sila sa impyerno, aamin sila na nakatanggap nga sila ng mensahe at binabalaan sila ng mga sugo na ipinarating sa kanila. Binabalaan sila tungkol sa huling araw. Yung nga, kapag pumasok na yung tao sa impyerno, psychological din yung kanyang daranasin doon na paghihirap. Diba kung dito sa mundo nga, diba? Yung tao na nakaranas ng sakit na psychological, diba? Maninikip yung kanyang dibdib sa kalungkutan, sumasakit yung kanyang ulo, sa stress, nangangayayat siya. Dahil sa depression, merong physical na epekto talaga ang damdamin ng tao sa kanyang katawan. Merong physical na epekto. Nandito suratul Mulk. Kullama ulkiya fiha fawjun sa'alahum khazalatuha alam ya'tikum nadhir. Tuwinang papasok daw sa impyerno yung isang grupo. Kasi papapasokan yung mga tao sa impyerno grupo-grupo. Na si Allah na yung nakakabatid kung paano silang igugrupo-grupo. So siguro depende sa anong klase sila ng kuffar. Kung munafik ba sila o murtado, ano pa man, at iba't iba pang pakakasama-sama. O pwedeng sama-sama sila, iba't ibang mga nasyon. Nasyon ni Paraon, at iba't iba pa. Sa tuwinang ipapasok daw sa impyerno yung grupo, ang isang grupo, itatanong ng mga bantay dito,
Bumabantay dito yung mga anghel. So dito, may kita natin, isa lang ito doon sa mga halimbawa na yung mga anghel may isip. Kasi nakikipag-usap sila eh. At ang komunikasyon ay isa sa mga tanda ng sentience ng anumang nilalang. Na ito ay nakikipag-usap. Nakikipag-communicate. Diba yung mga hayop? Hindi natin sila naiintindihan, pero nakikipag-usap sila. Nakikipag-usap din sila sa kapwa nila. O maaring nakikipag-usap din sila sa tao. Pinapahayag nila sa tao yung ilang mga bagay. Meron nga dito, di ba, kinakausap yung pusa. Kinakausap yung pusa. Tapos yung pusa naman sasagot. Tapos bilib na bilib siya doon sa pusa niya, matalino. Buti pa raw yung pusa niya, matalino, yung anak niya, bobo eh. Ngayon yung tao ngayon, yung aso tatawagin baby. Tapos yung anak niya, nakagawa ng konting mali, ang tawag animal. Animal ka talaga, hayop ka. Sa tatanong ng mga bantay, alam niya Atikum Nadir, hindi ba dumating sa inyo ang ano? Ano yung Nadir? Tagapagbabala. Hindi ba dumating sa iyo ang isang Hindi ba dumating sa inyo ang isang tagapagbabala? Qalu bala kad ja'ana nadhirun. O amin sila. Oo, dumating sa amin ang isang tagapagbabala. O maaring mahigit pa sa isa eh, dumating sa kanila. Fakadab na. O dumating sa amin, may dumating sa amin tagapagbabala. Pero pinasinungalingan namin siya. Yan ang problema. Wakul naman nazzalallahu min shay. At sinabi namin doon sa tao na yon, wala namang pinababa si Allah na kahit na ano eh. Di ba? Pinagsisinungalingan nila yung mga propeta. At ganito rin ang sinabi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Titawag siya sinungaling, titawag siya mangkukulam, manghuhula, salamangkero, baliw, kung ano-ano. Wala namang pinababa si Allah na kahit ano eh, sabi nila. Tapos sabi pa nila, in antum illa fi dalalin kabir. Na pinasinungalingan nila yung mga propeta na ipinadala sa kanila. At sabi pa nila, kayo na mga nangangaral, mga propeta, ay nasa malaking pagkaligaw. Ba't namin kayo susundin? Wala namang pinababa si Allah eh. Tapos kayo, ligaw naman kayo eh. At ito na nagsisisi na sila. Waqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kung kami lang sana ay nakinig o nag-isip man lang, hindi kami mapapabilang sa mga mananahan sa apoy. Waliyadu billah. Pero niya napakatinding pagsisisi. Napakatinding pagsisisi. Yun nga lang hindi mo mabili yung isang bagay eh. Diba may nakita ka sale. Uy, sale, cellphone. 50% off. Yung 20 mil, 10 mil na lang. Tapos hindi mo na inabutan na, benta na yung huling piraso. Ang tindi ng pagsisisi mo nun. Na-traffic kasi ako, visit na traffic yan, lahat na lang sisisihin mo. Yung usawa ko kasi, hindi agad binigay yung pera ko. Diba? Eh lalo na ito, habang panahon siya doon, habang panahon niya itong iisipin. Diba? At nalalaman natin yung tao, sa impyerno, patindi ng patindi yung parusa niya. Patindi ng patindi. Hindi lang yung apoy, pati yung pagsisisi niya, patindi ng patindi. At habang panahon siya doon. Hindi napakatindi, di ba? Huwag na lang, huwag na tayo magbaka sakali na pumasok sa impyerno. At ito sunod naman sa Suratul Zumar, sa binabanggit din dito ng mga tao itatapos sa impyerno ng grupo-grupo. Dito sa Suratul Mulk, Fauj ang tinutukoy. Fauj, isang grupo ng maraming tao. Tapos yung sa Zumar naman, Suratul Zumar, kumbaga, ganun din, grupo-grupo. Wasikal ladina kafaru ila jahannama zumara. At itutulak na, kapag itutulak na yung mga kufar, patungo sa impyerno ng grupo-grupo. Itutulak sila, ipagpipilitan sila dun. Ibiruin niyo yan, ano? So parang yung di ba yung kriminal, yung ayaw sumama sa polis. Mas matindi pa dun yung gagawin sa kanila. Kaya meron sa kanila, hihilain. Tapos yung mga mukha nila sumasayad sa lupa.
para lang maitapon sila sa impyerno. Hihilain, ayaw sumama eh. Hihilain. Hihilain. Yung sabi pa nga ni General Torre, di ba? pag di sumama eh, hilain ko yan. Sabi niya kay Duterte, ayaw sumama eh. So ganun eh, mas matindi sa pag-ayaw na sumama ito, ipapasok sa impyerno eh. Manlalaban talaga to. Manlalaban. Pero hindi siya makakatakas talaga. Wala, hihilain siya sa kanyang paa. Yung mukha niya, magagasgas sa lupa. Makakaladkad sa lupa. At itatapon siya, ihagis siya sa impyerno. Ito pa lang, di ba? Napakatindi ng eksena nito. So kapag pinagtulakan daw yung mga kuffar patungo sa impyerno ng grupo-grupo, hatta idha ja'uha futihat abwabuha. At kapag nakarating na sila rito, pagbubuksan para sa kanila yung mga pinto nito, mga lagusan nito. Biro niya yan, ano? Yung mapasyal ka nga lang ng city jail, mabigat na sa pakiramdam eh. Ilang beses na ako nagdaawa sa mga kulungan eh. Iba yung pakiramdam doon sa loob. Ramdam na ramdam mo yung kalungkutan, yung pagsisisi, na ano, yung doon sa loob ng kulungan, iba iniisip ng tao, nakakatakot siguro sa loob ng kulungan. Kasi mga kriminal nandun eh. Pero hindi, doon sa loob ng kulungan, iba yung nararamdaman mo eh, lungkot eh. Nalulungkot ka doon sa kalagayan nung kahit sabihin mo natin gaano kasama man yun. Lulungkot ka kasi ando sila, hindi nila kapiling yung pamilya nila. Hindi nila nagagawa yung gusto nila. Pwera na lang doon sa mga drug lord. Doon pa nag-ooperate ng operations nila sa loob ng kulungan. Protektado pa ng gwardiya, kaya ayaw na lumabas. Kaya si Bantag, yun yung yun yung bintang sa kanya eh. Panahon ng COVID, ang daming mga high profile na mga drug lord namamatay sa COVID, tapos pinapakremate niya kagad. Eh, dali lang palitan ng ibang bangkay yun, kung tutuusin. Kaya maaaring din eh, guilty talaga si Bantag. Hanggang ngayon, di pa rin nakikita eh. Di pa rin natatagpuan. Kaya ngayong suggestion ko ngayon, magbigay sila ng ng clemency, ng amnesty kay Bantag. Patawarin nila si Bantag, tapos ilagay nila si Bantag, tagatugis ng mga nagtatago. Kasi pag nagkataon, kabisado na ni Bantag yung diskarte eh. Oh. Pahanap nila kay Bantag si Atong Ang. Eksperte si Bantag pag nagkataon. Pahanap nila kay Bantag si gusto nila mahuli talaga si Bato. Bantag, bibigyan ka namin ng amnesty ha. Hanapin mo to mga pugante na to. Malungkot sa Napunta na rin ako ng correctional, nagde-lecture ako dun dati linggo-linggo. Iba-iba yung pakiramdam. Hindi ka matatakot eh. Lungkot yung mararamdaman mo para sa kanila. Tapos may malalaman ka pa doon yung mga doon na tumanda. Tapos wala man lang dalaw, hindi dinadalaw ng mga pamilya kasi yung iba doon inabandona na. Pero merong iba malayo kasi talaga yung pamilya eh. Nasa probinsya, wala talagang dadalaw sa kanila. Tapos meron ka pang mababalitaan doon. Ang babaw lang pala nung kaso niya. Napakaliit lang yung ninakaw niya. Pero nandun siya nakakulong, naghihintay na matapos yung hearing. May mga nangyari yan, napanood ko pa sa documentary. 5 taon siya nakulong yata. Tapos yung hearing na niya, ang sentensya pala sa kanya, 2 buwan lang nakulong. Pero yun yan, napakawalang hiya ng justice system sa Pilipinas. Kaya sabi nila, justice delayed is justice denied. Yung inaantala na hustisya ay ipinagkakait na hustisya. Pero yan, kung nahiring ka sana ng maaga, di 2 buwan ka lang nakakulong. Inabot ka na ilang taon doon sa city jail. Dahil lang doon. So malungkot yung ito nga, yung sa impyerno. Yung kalungkutan, yung matindi nilang mararamdaman sa impyerno. So bubuksan pala yung pinto, di ba? Doon pa lang sa pinto ng kulungan, malungkot na ako pag pupunta ako doon eh. Madalas ako doon city jail, sa correctional. Yung huli kong kulungan na puntahan, yung Taytay. Kulungan ng Taytay. Daming mga brother doon.
Karamihan talaga drugs. Drugs yung mga kaso nila, panahon ni Duterte yun, eh. Wa qala lahum khazanatuha, yung pagpasok na naman nila, tatanungin na naman sila ng mga bantay. Alam ya'tikum rusulun minkum, wala bang dumating sa inyo na sugo na kabilang sa inyo ng mga tao? Yatluna alaykum ayati rabbikum, na nagbabasa sa inyo ng mga tanda ng inyong Panginoon. Wa yundirunakum liqa'a yawmikum hada, wala bang dumating sa inyo na sugo na nagbababala sa inyo sa pagtatagpo ngayong araw na ito, na kayo'y tutuusin at pananagutin sa inyong mga kasalanan? Qalu bala, oo. Sasabihin nila, oo, syempre meron. Walakin haqqat kalimatul adabi alal kafirin. Sasabihin lang nila, meron eh. Yun nga, nagkatotoo na. Nagkatotoo na ang, kumbaga, utos ni Allah na parusa sa mga hindi mananampalataya. Pero yan, yung palang sa kalungkutan pa lang, hindi mo na ma-imagine anong kalungkutan yung mararamdaman nila rito. Kalungkutan, pagsisisi, depression, at iba pa. Kung yung tao, di ba, yung nararamdaman niya yun sa kanyang dibdib, nararamdaman niya sa kanyang ulo, nararamdaman niya sa kanyang katawan yung stress. E paano ka pa kaya itong mga ito? Falkufaru jamian endama yus'aluna enda wurudihim annar yukiruna bi anna rusulahum kawwafathum lika adalikal yum. Ang lahat ng kuffar, kapag tatanungin sila, pagpasok nila sa impyerno, tatanungin sila, di ba, pagpasok mo ng kulungan, tatanungin ka kagad ng mga kasama mo eh. Anong kaso mo, Brad? Yun na nila yung tatanungin. Hindi mo na nila tatanungin anong pangalan mo eh. Wala sila pakialam na. Hindi na tatanungin anong pangalan mo o ano ka. Tatanungin ka nila, anong kaso mo? Pagnanakaw, pagpatay, rape. Ang mahirap matanggap ng mga preso yung rape eh. Galit na galit sila doon sa mga rapist. Galit na galit sila sa mga ganun, mga rapist. Pero kung mga murder o homicide, lalo na yung may din sila, may simpatya din sila eh. May simpatya din na nabubuo doon eh. Pag malaman nilang yung halimbawa, may suspecha sila na napagbintangan ka lang o wala ka talagang kaso, din eh, magiging maayos din yung trato nila sa'yo. Pero pag nalaman nilang rape, yun ang matinding, yun nga, tatanungin sila, o hindi ba yung mga sugo na dumating sa inyo, binabalaan kayo tungkol sa araw na ito? Kaya nga, wala na. Walakin nahum kafaru wa kadlabu. Pero aamin sila, wala eh. Hindi kami naniwala eh. Pinasinungalingan namin eh. At huli na ang lahat. Huli na ang lahat. Doon sa kulungan, may mga matatalino talaga nakukulong din eh. Yung matalino na kumbaga, pag kinausap mo, malalim yung pinag-uusapan nyo eh. Hindi ka babawan. Yung mga ganun eh. So, siguro, ganun din yung mga itatanong nila. Ganun ba? Yan lang pala yung kaso mo. Ganito, ganyan. Pero pag rape, baka bubugbugin nila agad yun. May gago ka pala. وَهُوَ الَّذِي كَرَّرَتْهُ الْآيَاتُ السَّابِقَةُ بَيَّنَهُ اللَّهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ. So ito yung nababanggit doon sa mga aya. At actually, marami pang ibang aya sa Quran na ganito ang sinasabi. Marami pang ibang mga aya na ganito ang sinasabi. فَقَدْ أَخْبَرَ الْحَقُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّ مُقْتَدَى عَدْلُهُ وَحِكْمَتَهُ أَنْ لَا يُؤَدِّبَ أَحَدًا لَمْ تَبْلُغْهُ الرِّسَالَةَ وَلَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ. Pero syempre, sa kabila ng pagpaparusa na ito ni Allah, di ba? Kalakip nito yung kanyang karunungan at katarungan. Marunong si Allah, matalino. So, mababatid niya yung lahat. Darating siya sa tamang hatol. At dahil makatarungan siya, ganun din, darating siya sa tamang hatol. At kabilang dito sa manifestation ng katarungan at katalinuhan na ito ni Allah, yung wala siyang parurusahan, liban na lang sa ipinakita mo na sa kanilang ebidensya. Ngayon itong ebidensya na ito, yung hudya, patunay, maaring nangyari na ito bago pa man mangyari yung krimen eh. Sabihin, di ba, merong batas, ganito, ganyan, ganito, ganyan.
Oh, tas mangatwiran yung tao, 'di ba? O pareho lang, sige, kahit pangatwiranan mo hindi mo alam yung batas. O ignorance of the law excuses no one. Bakit hindi mo inalam, 'di ba? Sabihin mo sa akin ngayon, hindi mo alam bawal manggahasa, bawal magnakaw, hindi pwede. O ito ang sentensya mo. Yun din, kabilang yun dun sa pagpapahayag ng hudya ng patunay. Yung babasahan ka ng sentensya. Babasahan ka ng sentensya. Pero tinutukoy din dito na bago pa man mangyari yung kumbaga yung pagkagagawa ng kasalanan kumbaga o habang nangyayari ito, meron nang nagbababala, meron nang pumipigil, meron nang umaawat, meron nang naguutos ng kabutihan at nagbabawal sa kasamaan. Pero hindi lang nila pinakinggan. Kaya sabi ni Allah doon sa Suratul Isra, verse 15, sasabi ni Allah, "Wa ma kunna mu'adlibina hatta nab'atha rasula." Hindi kami magpaparusa liban na lamang na magpadala muna kami ng sugo na magpapakita sa kanila ng mga patunay na mali ang ginagawa nila. Kaya hindi sinabi ni Allah sa Suratul Nisa, verse 165, "Rusulan mubashirina wa mundirin, lialla yakuna linnasi Allahi hujjatun ba'dar rusul." Kasi Allah daw ay nagpadala ng mga sugo na nagbibigay ng magandang balita at nagbibigay ng babala. Nang sa gayon ng mga tao ay wala nang maipangangatwiran. Lumipas man yung mga sugo, malinaw kung anong tama at mali. Wala na silang may pangangatwiran. Lalo na sa kabilang buhay sa araw ng paghuhukom. Ipapakita ni Allah lahat ng ebidensya. Lalo na ngayon, di ba ngayon natuklasan na yung video. Iniisip natin si Allah meron din kakayanan na yung magpakita ng ganun. O ito kitang-kita ka rito, nagnakaw ka O kitang-kita ka rito, may kinupit ka. Walang kawala. Walang kawala. Kaya nga sinabi, "Wa in min ummatin illa khala fiha nadirun." Walang sino mang propeta ang dumating liban na lamang na ito ay tagapagbabala din sa kanyang nasyon. Alhamdulillah. Lahat-lahat sila ng mga propeta ay nangaral tungkol sa kabilang buhay. Mula kay Adan. Kasi si Adan bago pa man siya pinababa ni Allah mula sa paraiso, pinalayas. Sabi nga ni Allah doon sa Suratul A'raf, verse 24 to 25, sabi ni Allah, "Qala bitu ba'dukum li ba'din adu." Lumayas kayo, umalis kayo rito, lahat-lahat na kayo ay kaaway ng isa't isa. Ilan ba silang pinalayas? 3, di ba? Pangatlo si Satanas. So, lumayas kayo rito na kayo ay kaaway ng isa't isa. Ibig sabihin, hindi lang si Adan at Eva yung kumbaga yung magkakampi kaaway nila sa Satanas. Pati si Adan at Eva magkaaway din. Magiging magkaaway. At ganun nga yung nangyayari. May conflict sa pagitan ng lalaki, babae o sa lahat ng tao. Diba? Wala kong fil ardi mustaqarru wa mataun ilahin. At pagdating ninyo doon sa lupa, huwag kayong mag-alala. Meron doong mga panustos para sa inyo hanggang sa takdang panahon. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutun. Doon sa lupa, doon kayo mabubuhay, doon kayo mamamatay, wa minha tukhrajun. At mula rito, mula doon sa lupa na yon na kung saan kayo namatay, doon din kayo bubuhayin muli. Ibig sabihin, si Adan pa lang, doon pa lang sa panahon ni Adan, pinangaral na ni Allah, merong kabilang buhay. Merong araw ng paghuhukom, alhamdulillah. Bubuhay muli ang mga tao, matapos na sila ay mamatay. At tutuloy natin ito inshallah sa iba pang mga usapin na napapaloob dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.